Sa punto pong ito, balikan natin ang pag-asa para sa update ng bagyong Tino. Naroon ang ating kasamang si Ice Martinez. Di kasilukuyang nasa katubigan ito ng coastal waters ng El Nido, Palawan at papalabas na nga yan ng West Philippine Sea maya-maya o anumang oras ngayong umaga. Gayunpaman, dahil nga may lawak na 300 km in diameter, hagip pa rin ang outer spiral bands ng bagyo ang malaking parte ng Palawan at western section ng Visayas. Kabilang nga dyan ang Panay Island at Mindoro provinces, posibleng umabot sa 100 to 200 mm amount of rainfall ang ibubuhos sa pag-ulan ng Typhoon Tino. Gayunpaman, kahit nga papalabas na ito ng West Philippine Sea, heavy rainfall din dito sa parte ng Palawan. 24-hour period, maaaring umabot sa higit sa 200 mm amount of rainfall ang ibubuhos. Sa ngayon, kataas pa rin ang signal number 4 sa ilang mga lugar, particular dito sa El Nido, Taytay, Araceli ng probinsya ng Palawan, kabilang dyan ang Calabian Island. Signal number 3 naman sa northern section ng Palawan, particular sa Dumaran, San Vicente Rojas, kabilang ang Cuyo Island. Signal number 2 naman sa katumugang bahagi ng Occidental Mindoro, particular sa Magsaysay, San Jose, Rizal, Kaligtaan at ang gitnang bahagi ng Palawan, kabilang dyan ang Puerto Princesa City at Kalayaan Island. Signal number 1 naman sa nalalaging bahagi ng Southern Luzon, kabilang po dyan ang Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Island, Oriental Mindoro, southwestern section ng Romblon, kasama dyan ang Santa Fe, Looc, San Jose, Terol, at ang southern section ng Palawan, kasama ang Amburlan, Quezon, Lara, Socronio, Española, including Cagayan Silu Island. Diyan naman si Visayas, signal number 1 ang Antique, kabilang ang Caluya Islands, northwestern portion ng Aklan, particular sa Buruanga, Malay at Nabas. Nakataas pa rin o in effect pa rin ang storm surge warning natin sa coastal waters ng Palawan at northern section o extreme northern section ng Palawan at western Visayas. Ang gale warning natin nasa rough to very rough pa rin, posibleng umabot sa 6 meters ang mga alon dyan, kaya hindi pa rin ligtas kumalaot ang ating mga mangingisda at small sea vessels. Ngayon naman, ang potential super typhoon na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility sa sulukuyang nasa 1,830 kilometers east ng southern section ng Mindanao ang line nito. Nasa tropical depression o mahinang bagyo pa rin ang kategorya niyan. Posibleng pumasok ngayon ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Biyernes at lalapit yan sa kalupaan ng Visayas at Luzon pagsapit ng Linggo. By next week o Monday, magsisimula na ang mabigat na pagulan. Dala nitong paparating na bagyo. Posibleng umabot ngayon sa super typhoon at ayon sa pag-asa, dadaan yan sa northern at sa central Luzon. Yan muna ang tinamuli mula rito sa Pag-asa Headquarters para sa Integrated Space Media. Ako si Ice Martinez ng PP. Balik sa studio, Audrey. Maraming salamat, Ice Martinez.